Isang biglaang silakbo ng damdamin. Hinalikan ng binata ang 60 anyos na mayaman. Akala niya'y magbubunga ito ng galit at panenermon. Ngunit di niya inaasahang magiging isang masuyong alaala. Ang matapang na gawain ito, ang naging simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Direktang tinuldukan ang 30 taong paghihirap ng binata, ngunit nang malapit na silang magpakasal. Isang mayamang babae ang natuklasang may malubhang kanser. Pinili niyang ipamana ang lahat ng kanyang ari-arian sa isang binata. Wala siyang inaalala ng pumanaw. Pagkatapos manahin ng ari-arian, hindi nagpakalulong sa luho ang binata. Madalas siyang magtrabaho ng part-time para alalahanin ang kanyang yumaong kasintahan. Sa pagtatrabaho niya, ginugunita niya ang nakaraan. Minsan, nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Nagkataon na nakasalubong ko ang mga dating kaklase ko na katatapos lang ng kanilang high school. Ipinagdiriwang nila ang pagkapasa ng lahat sa kolehiyo. Inimbitahan siya ng masigasig na class president na sumama sa kanila. Ngunit, hindi inaasahan. Tinutulan ito ng lahat ng iba pang mga kaklase. Anong klaseng sasakyan yan? Hindi ka pwedeng kumain. Isa kang waiter. Hindi ka karapat-dapat na sumabay sa amin sa mesang ito. Hindi man lang nagalit ang binata sa panunuya dahil sa mga pinagdaanan niya sa piling ng mayaman. Sanay na siya sa ganitong mga sitwasyon. Ngumiti lang siya ng bahagya. Sa halip, taos-puso pa niyang binati ang kanyang mga kaklase. Nasanay maging matagumpay sila sa kanilang pag-aaral sa kolehiyo at makamit ang kanilang mga pangarap. Bagamat hindi magaling si Chufeng sa pag-aaral, pero ang taas din naman ng EQ niya. No. Oo nga. Pag normal na tao nakaranas ng ganito, aalis na lang. Siya naman, parang walang nangyari. Nagbibigay pa tayo ng mensahe, pero ang head teacher, balewala sa kanya. Diretso niyang sinabi, anong silbi ng mataas na EQ? Edukasyon ang tunay na sukatan ng halaga ng isang tao. At buong kumpiyansang sinabi, kayong mga estudyante, kayo ang magiging haligi ng lipunan sa hinaharap. Samantalang ang landas ng binata, hinusgahan niyang madali nang makita ang kahahantungan. Nakalaan daw itong maghirap sa laylayan ng lipunan, kahit na tinamaan ng lumang. Sa ganitong mapanlait na paghuhusga, hindi nagpadala ang binata. Sa halip, kalmado pa rin niyang ipinaliwanag ang kanyang pananaw. Hindi lahat ay nasusukat sa grado. Ang pinakamahalaga sa isang tao ay ang kanyang pagkatao. Basta't hindi siya nagnanakaw o gumagawa ng labag sa batas. Kahit anong gawin niya, nakakatulong pa rin siya sa lipunan. Ilang dekada na siyang nagtuturo, kaya sanay na siyang sinusunod ng mga estudyante. Ang hindi niya matanggap ay mayroong kumu-question sa kanya ng harapan. May punto ang binata at malinaw ang logika para bang hinahamon ng kanyang autoridad. Bahagyang nagalit siya. Agad niyang itinaas ang kamay. Itinuro niya ang mga kamag-aral na nakapasa sa kolehiyo. Sumasalungat sa kanila si Jiang Xiaohuo, at buong tapang na ipinrope siya, na ang mga estudyanteng ito ay tiyak na magtatagumpay sa hinaharap, at may magandang kinabukasan. Hindi ka nga nakapasa sa kolehiyo. Anong kaya mong gawin? Servidor, profesor. Driver ng taxi. Paghigpit ng tornilyo sa pabrika. Sa mga mababang antas ka lang ng lipunan habang buhay, maghihirap ka lang. Kitang-kita ko na ang magiging buhay mo. Ang kapal pa rin ng mukha mo. Sinasabi mong hindi sukatan ng lahat ang grado. Hindi sumagot ang binata. Tiningnan lang niya ng malalim ang guro. Wala siyang ganang makipagtalo pa sa taong ito. Tatalikod na sana siya para umalis. Pero pinigilan siya ulit ng guro. Pinapagalitan siya dahil sa mga basag na bubog sa sahig. Inutusan siyang linisin yan. Nagreklamo na sa boss. Ibabawas lahat sa sahod niya. Delikadong taon. Para maturuan siya ng leksyon. Para maranasan niya mismo. Para maintindihan niya. Anong silbi ng galing mo? Sa harap ni Zhao na pinatatahimik ang binata, nililinis niya ang matutulis na bubog gamit ang kanyang kamay. Hinahayaan niyang hiwain nito ang kanyang balat, dumudugo ng husto. Sa buong proseso, mahigpit niyang ipinikit ang kanyang labi. Nilulunok ang lahat ng sakit. Walang bahid ng pagdaing. Sa tingin mo ba ngayon, hindi mahalaga ang marka? Guro. Maganda nga ang mataas na grado. Pero naninindigan pa rin ako sa pananaw ko. Hindi lahat nasusukat sa grado. Sa tingin ko, basta't nagsusumikap at masipag, handang magtrabaho ng husto, magtatagumpay rin. Narinig ang sagot ng binata. Namutla ang mukha ng guro. Galit na galit niyang sinabihan ang binata na siya'y isang kahoy na hindi na maaaring hubugin. Ang matalinong estudyante sa tabi ay mayabang ding. Nagdagdag, ang isang taong hindi man lang makapasa sa kolehiyo ay tiyak na magiging ordinaryo habang buhay. Siguro kahit kung hindi kayang tustusan ang pinakasimpleng pamumuhay, dapat magpakatino, manatili na lang sa laylayan ng lipunan at magtiis. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ha. Pagkarinig ng mga matatalino sa sinabi ng binata, akala nila'y nagdadahilan lang ito. Nagmamayabang, kaya nagmungkahi sila ng 10 taong hamon. Napagkasunduan nilang magkaroon ulit ng reunion, para makita kung pagkatapos ng 10 taon, sino ang mas magtatagumpay sa karera at buhay. Pagkatapos ng usapan, pinalabas nila ang lalaki sa silid. Dumating naman ang manager ng restaurant. Nakita niya ang nangyari kanina.
kaya kinausap niya ang lalaki para aliwin. Si Han Gaozhou Liubang, 48 anyos na, nanunood pa rin ng nag-aaway na aso. Nakamit ang tagumpay sa edad na 54. Kapag may kakayahan ng isang tao, tiyak na magliliwanag siya, lalo na sa isang taong kayang magtiis ng hindi kayang tiisin ng iba, gaya mo. Naniniwala ako na pagkatapos ng 10 taon, tiyak na sisikat ka. Lumipas ang panahon. Ang 10 taon ay mabilis na lumipas. Ang dating binata, namanahan na niya ang buong mana ng mayamang babae. Agad siyang naging pinakamayaman sa buong mundo. Ang Dragon Group na itinatag niya, ay kilala sa buong mundo. At ngayon ang araw ng kanilang usapan pagkatapos ng 10 taon. Maagang nagtipon ang mga dating kaklase, sa harap ng Marangyang Hotel. Nagkukumpara sa karangyan ng kanilang mga sasakyan. Ang laki ng kita, ipinagmamalaki kung sino na naman ang sumahad ng milyon. At ang pinakamagaling sa kanila ay ang dating top student. Pagka-graduate niya, nagpunta siya sa ibang bansa. Ngayon, ipinadala siya ng kumpanya pabalik dito, para makipagpalitan ng kaalaman sa sikat na Longteng Group. Nang marinig ng lahat na magkakaroon siya ng koneksyon sa Longteng Group, lahat ay tumingin sa kanya ng may paghanga. May mga babae pa nga. Palihim na nagpapasok ng card ng kwarto sa kamay niya. Habang papasok na sana ang lahat sa hotel, biglang binanggit ng matalino ang lalaking hindi pa nagpapakita. Sabik na siyang makita itong mapahiya. Agad namang sumang-ayon ng babaeng estudyante sa tabi niya. Siguradong kinakabahan kaya hindi na lang sumipot. Dati naman kasi, isa lang siyang hamak na waiter. Ngayon, 10 taon na ang nakalipas. Siguro hindi na natin alam kung saang pabrika siya nagtatrabaho. Bumalik ako para makita kung may himala. Mukhang wala na. Terror na, habang paalis na ang lahat. Dumating na rin sa wakas ang binata, isang napakalaking convoy ng mga mamahaling sasakyan. Nakakamangha ang dating, kaya naman napahanga ang lahat ng naroon. Nagbubulungan sila. Sigurado raw na isang importanteng tao ang narito, kahit walang nakakaalam kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Nagkakaisa sila sa paniniwala na ang taong ito, imposible, hindi siya yung batang inaakala nila. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kapag nalaman yan ng mga bigatin sa loob ng sasakyan, na isang walang silbi ang ipinalit natin sa kanya, tiyak na hindi ako patatawarin. Chufeng, 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 Chufeng.